Hob Kabanatang 31 hanggang 33. Sa mga kabanatang ito mababasa natin ang mga sumusunod. Iginiit ni Hob ang kanyang katapatan. Ang pananalita ni Elihu. Pinagsabihan ni Elihu si Hob. Hob ika-31 kabanata. Iginiit ni Hob ang kanyang katapatan. Ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawain? Ibinibigay niya ay kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumagawa ng mali at masama. Lahat ng ginagawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. Kahit isang tao'y wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Kung ako'y lumihis sa landas ng katwiran o kaya'y naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim at ang mga halaman ko'y iba na ang kumain. Kung ako ay naakit sa asawa ng iba, sa pintuan ng kanyang bahay ay inabangan ko siya. Di bali ng asawa ko'y sa iba magsilbi at siya'y sipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan, pagkat iyon ay apoy na di mamamatay, at iyon ang tutupok sa aking buong kabuhayan. Kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan, at dahil dooy nagharap sila ng karaingan, di ako kikibo, ako may parusahan. Siya sa atin man ako'y walang ibibigay na kasagutan. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa mga byuda at nangangailangan. Di ko pinabayaan ang mga ulila. Kapag ako'y kumain, kumakain din sila. Sa buong buhay ko sila'y aking tinulungan. Inalagaan mula pa sa aking kabataan. Ang makita kong walang damit pagkat walang maibili, binibigyan ko ng makapal na damit kaya't pasasalamat niya'y walang patid. Kung ang mga ulila'y aking inapi, pagkat alam kong sa hukumay ako ang magwawagi, mabuti pang mga bisig ko ay baliin at sa aking balikat ito ay tanggalin. Sapagkat sa parusa ng Diyos ako'y natatakot, hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. At gintong dalisay ang pinanaligan, kung dahil sa tinatangkilik ako ay nagyabang, o nagpalalo dahil sa aking kayamanan. Kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba, kung ako'y natangay kahit na lihim lamang, o nagpugay kaya sa sarili kong kamay, ako nga'y nagkasala at dapat hatulan, pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan. Pagdurusa ng kaaway hindi ko ikinatuwa, ni sa sariling kapahamakan ako ay nagsaya. Kahit minsay di ko idinalangin na sila'y mamatay, mapapatunayan ng aking mga kasamahan mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuhan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di sila hinayaang matulog sa lansangan. Kung itinago ko ang aking kasalanan at kamalian ko ay aking pinagtakpan, at kung dahil sa takot sa iba at sa kanilang pagkutya, ako ay nanahimik at di na nagpakita, mayroon sanang nakikinig sa mga sinasabi ko. Isinusumpa kong lahat ito'y pawang totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang. Ito'y aking ikukwintas at isusuot na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Sa paglapit sa Kanya'y wala akong dapat ikahiya. Kung ang lupa kong binubungkal ay inagaw sa iba, sa pagtutol ng may-ari sa pilitan kong kinuha, o kung saanin nito ako'y nagpasasa, samantalang nagugutom ang dito'y nagsaka. Kung gayon ay bayaang damot tinik ang tumubo, sa halip na sibada o trigo ang dooy lumago. Dito nagwawakas ang pagsasalita ni Hob. Hob ika-32 kabanata, ang pananalita ni Elihu. Hindi na nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Hob sapagkat talagang iginigiit niyang wala siyang kasalanan. Samantala may nakikinig noon sa kanilang pag-uusap, isang lalaki na nagngangalang Elihu. Siya ay anak ni Barakel, apo ni Bus na mula sa angkan ni Ram.
Nagalit si Elihu kay Job sapagkat nagmamatuwid si Job sa kanyang sarili at sinisisi pa niya ang Diyos. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job sapagkat hindi nila masagot ang mga sinabi nito at parang lumalabas na ang Diyos ang may kasalanan. Pinakabata si Elihu sa mga naroon kaya hinintay niyang makapagsalita muna ang lahat. Nang wala nang maisagot ang tatlo, nagalit ito at sinabi, "Bata ako at kayo'y matatanda, kaya ako'y nag-aalangang magsalita. Palagay ko'y nararapat na kayo muna ang magsalita at mamahagi ng karunungan ang nakatatanda. Ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat? Di ba sa Diyos na makapangyarihan? Ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa, hindi dahil may edad na ay alam na ang tama. Kaya makinig kayo ngayon sa aking sasabihin, itong aking opinyon inyo namang dinggin. Matiyaga akong nakinig sa inyong pananalita, at habang naghahanap kayo ng mahuhusay na kataga, ngunit sa aking narinig ako'y tunay na nalungkot, hindi ninyo napabulaanan ang sinabi nitong si Job. Huwag ninyong sabihin na tuklasan na ninyo ang karunungan. Sa sinabi nitong si Job, Diyos lang ang may kasagutan. Kayo at hindi ako ang kausap nitong si Job. Kaya iba sa pahayag ninyo itong aking isasagot. Job, hindi sila makakibo at wala nang masabi. Sila ay natitigilan, hindi na makapagsalita. Mananatili ba akong naghihintay sa wala? Hindi. Sasagutin kong lahat ang iyong binanggit. Sasabihin ko sa iyo ang aking iniisip. Di na ako makapaghintay na magsalita. Di ko na mapipigilan ang aking mga kataga. Kapag ang nasa loob ko ay hindi na ibulalas, ang dibdib ko ay puputok. Laman nito ay sasambulat. Hindi na nga maaari na ako ay maghintay pa. Di na ako makatiis kaya ako'y nangusap na. Sa inyong usapan ay wala akong papanigan. Ang sino man sa inyo ay hindi ko papupurihan. Ang di tapat na papuri ay hindi ko nakaugalian. Kapag ginawa ko ito, ako'y paparusahan. Job 33 kabanata. Pinagsabihan ni Elihu si Job. At ngayon Job, makinig ka sa aking sasabihin, at mga salita ko'y bigyan mo ng pansin. Sasabihin ko na ang laman ng aking isipan. Lahat ng ilalahad ko ay pawang katapatan. Lahat ng ihahayag ay pawang katotohanan. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nanggaling. Kung kaya mo'y sagutin mo itong aking sasabihin, ang iyong mga katwiran ay ihanda mo na rin. Ikaw at ako'y iisa sa harap ng Diyos natin. Parehong sa putik tayo nanggaling. Kaya sa aki wala kang dapat alalahanin. Huwag mong isiping ikay aking gagapiin. Ito ang narinig kong sinabi mo. Ako'y malinis at walang nagawang kasalanan. Ako'y walang sala at walang kasamaan. Gumagawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan at itinuturing niya akong isang kaaway. Mga paa ko ay kanyang iginapos at binabantayan ang aking mga kilos. Ngunit ang sagot ko na may nagkakamali ka, Job, sapagkat sa sino mang tao ay mas dakila ang Diyos. Bakit ang Diyos ay iyong pinagbibintangan na di marunong makinig sa iyong karaingan? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na mauunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain, sa kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. Pinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay, kaya sila'y iniligtas niya mula sa hukay. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot ang tao'y maituwid. Ang taong may sakit ay walang panlasa. Masarap man ang pagkain, wala pa ring gana. Nauubos ang kanyang laman, natitiray butot balat na lamang. At parang handang-handa nang pumunta sa daigdig ng mga patay. O baka siya'y tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Maaring itong anghel na puspos ng kahabagan ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan, hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya.
Mananalangin siya sa Diyos at siya'y papakinggan. Ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako'y nagkasala. Walang matuwid na nagawa subalit pinatawad niya. Hindi niya itinulot na ako'y mamatay, magpahanggang ngayon ako'y nabubuhay. Hindi lang minsan na ito'y ginawa ng Diyos, na iligtas ang tao sa kanyang pagkakalugmok, at ang buhay nito'y punuin ng lugod. Hob, tumahimik ka at makinig ng mabuti. Pakinggan mo't unawain itong aking sinasabi. Kung mayroon ka namang nais sabihin, huwag mag-atubilit papakinggan ko rin, at kung may katwiran kay aking tatanggapin. Kung wala naman, makinig ka na lang, manahimik ka't ika'y aking tuturuan.